watching ETVN Philippines. Emmanuel, the God with us who saves. A blessed day, my dear brothers and sisters. Once again, we are Catechutes, and we are talking about the Sacred Heart of Jesus, o pusong kabanal-banalan ni Jesus. So ano nga ba ang meron sa devotion ng Sacred Heart of Jesus? Once again, I'm with Brother Kaloy Palad, isa sa mga magaling na Catholic apologists, with Brother Christian Ang, and with my brothers and Catholic faith defenders, Diocese of Cubao. So again, let's begin. Yeah, so before we start, let us invoke first the guidance from the Holy Spirit dito sa ating pag-uusapang topic for this afternoon. So I invite everyone to please pray with us. In the name of the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. Halinaw, Espiritu Santo, buksan mo ang aming mga puso, liwanagan mo ang aming mga isip, palagi mo kaming ilapit kay Jesucristo hanggang sumapit sa Panginoong Diyos naming totoo. Amen. Amen. Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. So let's talk about Sacred Heart. Kasi itong ngayong buwan ng Hunyo or June, binagdiriwang natin ang pusong kabanal-banalan ni Jesus or Sacred Heart Chapel. So ano nga ba ang patunay o mga kalagahan patungkol sa Sacred Heart of Jesus, Father Christian? So siguro no, dapat pag-usapan muna natin na hindi to random lang na siguro isang araw nagising na lang yung Santo Papa, sabi niya, anong body part kaya ni Jesus ang pagdedebosyonan natin ngayon? So, hindi siya ganyan. Hindi. Kasi, pwede namang utak, pati gusto. So, itong Sacred Heart devotion, meron siyang malalim na pinanggalingan. Siguro, simulan na natin sa Biblia. So, hindi siya direct na sinabi talaga sa Biblia, no? Pero mababasa natin sa Jeremiah 32:39. Sige, sabi ng Bro, tapos ano ba, Tagalog ba? Ikaw ba? Sige, English na. So sabi ng Panginoon sa Lumang Tipan, "They will be my people and I will be their God. I will give them one heart and one way so that they will always fear me for their own good and for the good of their children after them." So siguro dito mababasa natin na meron na palang pangako ang Diyos na magbibigay siya ng isang puso na yun ang magiging gabay natin para sa ating lahat. I will give them a heart. So, siguro, yung sa pag-trace natin ng origin nitong Sacred Heart Devotion, siguro dapat ang tanongin natin ay si Brother Kaloy. Yes. Okay. Pag sinabi natin na origins ng Sacred Heart Devotion, ako nga pala si Brother Kaloy Palad ng Defensores Filii Foundation at honorary member po ng Catholic Faith Defenders. Amen. So, pag-usapan natin yung Sacred Heart. Pag sinabi natin origins, dalawang ibig sabihin yan. Meron yung origins in terms of yung foundation sa makikita natin sa Biblia, at meron yung origins ng historical na feast. Siguro umpisahan ko muna with the historical aspect na to. Yung Sacred Heart, nag-umpisa talaga siya bilang isang separate or distinct na devotion ng medieval ages, mga 1100s, 1200s, nang nagkaroon ng mga ilang mga mystics sa Germany na nagkaroon ng mga visions tungkol sa puso ni Jesus. Pero itong devotion na to ay nanatili na kumbaga alam lamang ng iilan. Usually mga Benedictines, mga Cistercians, mga monks, or mga Carthusian monks, may hindi sila nakakilala. Then, unti-unti, noong 1500s, 1600s, medyo nagkaroon na ng interest sa devotion sa puso ni Jesus. Pero talagang kumalat ito mula sa France noong 1600s dahil sa dalawang tao. Ang una ay si Saint John Eudes. Isa siyang pare na nakilala dahil sa kanyang mga turo tungkol sa debosyon sa kabanal-banalang puso ni Jesus, at
sa puso ng ating mahal na ina, si Maria. Immaculate Heart. Immaculate Heart. So, siyang unang nagturo tungkol sa na bakit dapat meron tayong devotion sa Sacred Heart of Jesus at sa Immaculate Heart of Mary. Actually, ang gamit pa niya nun is Admirable Heart of Mary. Kasi yung Immaculate Conception, naging dogma siya later on. Although, pinaniniwalaan na ng Katoliko noon, noong panahon na yun. Pero mas ginamit niya yung term na Admirable Heart of Mary. Then, nung matanda na si St. John Eudes, may isang batang madre, si St. Margaret Mary Alacoque, na nagkaroon ng mga visions. Nagkaroon siya ng visions. Isa siyang visitant sister or sister of the Visitation Order. Wala kasi sa Pilipinas ang visitation. Kaya it's a religious order in France. Contemplative siya. And this nun, si St. Margaret Mary Alacoque, nagkaroon siya ng visions about the Sacred Heart na ang emphasis ay yung pangangailangan ng reparation. Dahil sa kanyang mga visions na natanggap, una sa lahat nakita doon yung napakatinding pagmamahal ni Kristo para sa sangkatauhan. Yung pagmamahal nito na this burning love for humanity na in turn binabaliwala ng napakadaming tao. Lalong-lalo na ng mga ilang pari at religyoso na silang dapat na nagpapakita ng pagmamahal at dapat nagsusukli ng pagmamahal dun sa pagmamahal ni Kristo. So, ang sinasabi sa mga visions ni Saint Margaret Mary Alacoque, napakatindi nung love ni Jesus Christ. At para ipaalam ito sa mga Katoliko, sa sangkatauhan, gustong ipakalat ng ating Panginoon ang debosyon sa Sacred Heart. Bakit Sacred Heart? Kasi the heart is the natural symbol of love. Diba? It's a natural symbol of love, and it is also the natural symbol of kung ano yung nasa loob ng isang tao. At alam natin na ang Diyos ay pagmamahal. Diyos ay pag-ibig. Diyos ay pag-ibig. Amen. Tama. God is love. God is charity. So, when we have the Sacred Heart, it reminds us immediately of the love of God and of the burning heart in particular of Jesus Christ, the burning love of Jesus Christ, na sa sobrang pagmamahal, namatay siya para sa atin. Amen. Yun. So, sabi ni St. Margaret Mary Alacoque, nagkaroon siya ng isang vision. On December 27, 1673, si St. John the Beloved, si St. John the Apostle muna nagpakita sa kanya. At si St. John the Apostle, alam naman natin mula sa Ebanghelyo, na siya yung nag-lean dun sa sa chest ni Jesus Christ. At sabi ni Saint John the Apostle, St. John the Beloved, na yung Sacred Heart, devotion to the Sacred Heart was really reserved siya for our time, for the later times when the love of so many people have grown cold. So nagkaroon ngayon ng devotion sa Sacred Heart para upang ipag-alab mulit ang pagmamahal nating mga Katoliko, pagmamahal ng mga tao kay Kristo. And that's by reminding us of the great love of Jesus for us. 'Di ba? In the presence of the love of, pag nakita natin na mahal tayo, nandun din yung kagustuhan natin na isukli ang pagmamahal. Ibalik yung pagmamahal. So, the Sacred Heart of Jesus is all about letting us know how intense the love of God is, the love of Jesus Christ is, and how the love of Jesus Christ in turn should call forth our love. But there's more. Wait, there's more. Kasi nga, nandun yung paglalamig ng napakadaming mga tao. Napakadaming mga Katoliko. Nanlalamig. Parang si X, di ba? Napakadaming napakadaming mga religyoso at sa pagmamahal ni Kristo. So, humihiling ang ating Panginoon na tinatawag natin na reparation. Kumbaga, kung ano yung negligence, yung coldness ng ibang tao,
We make up for that. Tayo yung nagbabayad. Oo. Tayo nagbabayad. Tayo yung para bang pinupunuan natin kung Yung ano yung pagkukulang nila. kukulang nila by means of more love. Kaya tayo alam natin yung devotion to Sacred Heart, dapat mas intense pa yung ating pagmamahal. At yung reparation in particular, we do that with acts of sacrifice, with acts of penance. Ito yung pagpupunungan natin sa pagkukulang ng mga tao na hindi nagmamahal kay Kristo. In particular, kaya nakilala ang mga visions ni Saint Margaret Mary Alacoque kasi marami kasing visions yun eh. And in one of these visions, natanggap niya yung request na magkaroon ng feast day in honor of the heart, in honor of his Sacred Heart. Na ito ay sa kalendaryo nung panahon na yun, ito ay the Friday after the octave of Corpus Christi. Ngayon kasi sa karamihan ng parokya, wala nang octave of Corpus Christi. Actually, wala nang sa liturgy ng Catholic Church mostly, wala nang octave of Corpus Christi. So, in modern terms, yung Feast of the Sacred Heart is Friday after the Sunday on which in most countries the Feast of Corpus Christi is now celebrated. Like here in the Philippines tayo. Ang Feast of Corpus Christi kasi Thursday talaga yan eh. But here in the Philippines and many other countries, it's moved to the Sunday after. Yes po. Yung Friday pagkatapos ng Sunday na yun ang Feast of the Sacred Heart. So, hiniling talaga ng ating Panginoon yan. Yung feast day na yan. And then, nag-request din ng ating Panginoon bilang isang act of reparation yung 9 First Fridays. Na mag-communion tayo for 9 First Fridays na consecutive. At may binigay siyang napakalaking pangako. Ang pangako na ito is pag gagawin natin yung 9 First Fridays, nangumunyon tayo ng 9 First Fridays na consecutive, of course, dapat state of grace. Yes. Dapat wala tayong kasalanan mortal habang Confession. nangumunyon. Confession. Kung gawin natin yung 9 First Fridays na yun, we will receive the graces that are necessary for final perseverance. Ibig sabihin po nun, lahat ng grasya na kailangan natin para mamatay tayong kaibigan tayo ng Diyos at nasa grasya niya, nasa sanctifying grace tayo para tayo ay mapunta sa langit. Napakalaking pangako, di ba? Kaya nga napaka-common ng First Friday sa atin. Ang medyo masaklap lang, yung First Friday devotion, may rason yon. Yun nga, to give reparation. Upang pakita natin sa Panginoon yung pangangailangan. Kumbaga, upang punuan natin nga yung pagkukulang ng pagmamahal ng iba. Minsan kasi nangyayari, yung First Friday, nagiging parang routine na lang siya. Isimba ka First Friday, that's it. Pero pag nagko-communion ba tayo ng First Fridays, iniisip natin kung bakit. Dapat pag nag-First Friday communion po tayo, alam natin, nasa isip natin yung intention na kaya natin ginagawa to upang isukli sa Panginoon yung pagmamahal na kaya natin ibigay sa Kanya. Upang punuan yung pagkukulang sa pagmamahal ng iba. So dapat nandoon yung desire natin to give reparation, to say sorry for our sins, to make reparation para sa mga kasalanan din natin. Kasi hindi naman tayo sobrang banal na, karamihan naman sa atin, hindi naman sobrang banal na wala rin tayong pagkukulang na kailangan punuan, di ba? So tayo, yung mga pagkukulang din natin, dapat nating punuan. And the 9 First Fridays is how we do it. So yun. Marami pa akong pwedeng sabihin dyan siguro later on na. Pero gusto ko munang marinig mula sa inyo yung if you have any questions or kung may gusto kayong masabi. Siguro isisingit ko na lang dyan, Brother Kaloy. Kasi ako, I am also a vigiler dito sa may St. Joseph Shrine sa sa may Aurora. Yes. Okay. Every first Friday. Pero hindi siya yung for 9 consecutives, pero naging nasanay kami na every first Friday, regardless kung pang ilang bilang na siya. So, it's a good practice also
Actually, the first time, may mga around 1.5 year na rin ako na vigilar, and nakakagaan talaga siya ng damdamin, at saka it's very important that we console the hurting na puso talaga ni Kristo. And one way of doing that is through the reparation of our sins, and of course yung sacrifice talaga. Well, mahirap. Sa totoo lang, mahirap siya kapag lalo yung mga una-una mo. Ang hirap kaya magpuyat. Puyatan talaga siya. We are practicing the 9 offices also. And then may kumpleto rin, may communion, and then first Friday Mass, and then first Saturday Mass. Pero ang sarap sa feeling kapag natapos mo na siya. And then talagang hahanap-hanapin mo din. Siguro tama sabihin term natin doon is nakaka-addict. Oo. At least sa pagmamahal ni Kristo. Sa pagmamahal ni Kristo, nahahay talaga ako. So, isa yon. So, I am also inviting... Nahahay sa grasya. Nahahay sa grasya. Totoo yan. Nahahay ka sa grasya. Kasi hindi mo rin maipaliwanag eh. So, I am inviting yung ating mga viewers din na also do the practice of the monthly preparation, 9 offices. Every first Friday and Saturday, may mga communities po na nag-o-offer ng reparation practices natin in consoling. Let us console yung Sacred Heart of Jesus. So, ang galing, no? Narinig ko kay Brother Kaloy na tayo yung pumupuno sa pagkukulang ng iba. Ng iba. So, grabe. Kaya So, dapat pinupunuan rin natin ang pagkukulang. ding natin. So imagine natin kung sa ilan lang ba ang nag-First Friday devotion sa lahat ng Katoliko sa mundo. Siguro ay pwede nating tanungin, yung reparation kaya nila enough para sa sarili nilang pagkukulang? So siguro ang dami pang pagkukulang ng ibang mga tao na hindi naman nag-First Friday devotion. So dapat talaga mas paigtingin pa natin yung Devotion. spirit of reparation, kasi napakarami talagang kailangan punan. Yes, so talagang kumbaga, it's a form of brotherly love na rin sa mga kapatid natin na may pagkukulang, di ba? Parang siya nagkulang sa akin. Joke lang. Joke lang. Ako may tanong ako sa iyo. Kayo ba natatanong kayo minsan, kasi nasa apologetics naman kayo din, kayo ba natatanong minsan, bakit Sacred Heart? Bakit hindi na lang Sacred Brain? May mga ganun ba tanong na natatanggap? Siyempre, opo, may usually, pwede namang utak or kamay. At least total Christ daw. Pero siyempre, Sacred Heart, doon kasi nanggagaling yung pagmamahal ni Kristo. Kaya sinabi ni Father Kaloy, Diyos ay pag-ibig. Pero bro, baka may additional ka pa na insight. Ba't nga puso? Di pa yung tuhod or ano? Maraming parts. Siguro personal interpretation ko lang to, at i-connect ko na lang din sa mga development pa siguro sa katuruan ng simbahan. Yung Sacred Heart kasi, it's another way of saying na ang Diyos ay naging tao. Kasi kung hindi naging tao ang Diyos, hindi siya magkakaroon ng puso. So madaling sabihin na God is love. Pero ano bang pagkaintindi natin sa God is love? Na, di ba, very, very abstract yung God is love. Pero dito, nung pinakita ni Kristo yung puso niya talaga, sinabi niya, ito yung pag-ibig ko. Hindi lang siya abstract, kundi isa siyang puso na nag-aalab. So, ganun kalaki yung pag-ibig niya, nag-aalab yung puso niya. Tapos, na kinoronahan ng tinik. So, ito yung nangyari sa kanya nung pinako siya sa krus. At hindi lang yun, siguro hindi ganun ka-clear dito, pero sa ibang mga imahen ng Sacred Heart, kitang-kita talaga natin yung sugat ng puso ni Jesus nung Sugat at dugo. Usukin siya. Oo. At dahil doon, parang ang pinapakita nito, ubos na yung puso ni Jesus. To the point na, ayan, tumutulo na nga yung dugo. So naubos yung dugo, nag-aalab siya, tapos kinoronahan pa siya ng tinik. Ganito ka concrete yung pag-ibig ng Diyos. So, siguro, simbolo lang din talaga yung Sacred Heart ng kung ano talaga ang ginawa ni Kristo. So, di ba, parang first look mo pa lang sa Sacred Heart, alam mo na talaga, nandiyan pa yung cross. So, yung buong history ng pagkakatawang tao ng Diyos, nandito na. So, hindi siya salungat sa sa buong pagkatao ni Jesus, kundi parang dinistil at mas pinalakas yung simbolismo. Tama. Actually, there's a good explanation, especially doon sa may thorns sa
sa puso ni Kristo, narinig ko to, sabi niya is, yung mga thorns sa puso ni Kristo, yun yung mga kasalanan natin na tumutusok sa puso ni Kristo. So one way of motivating ourselves to lessen yung yung tendency natin to do sin is, sipin mo na yung kasalanan mo, isa dun sa mga thorns na tumutusok kay Kristo. So kaya mo ba natusukin yung puso ni Kristo? Nasasaktan pala. Na nasasaktan. So, ikaw ay isa sa mga dahilan kung bakit nasasaktan yung puso ni Kristo. That's why we need to console Him. So, ang galing. To be honest, ngayon ko lang na nagkakaroon ng idea about sa Sacred Heart. Ang lalim pala. Pero how about kayo, bro? Anong pagkakaintindi? Or do you have devotion sa Sacred Heart of Jesus? Walang mic sila. Sa devotion natin sa Sacred Heart, dito natin makikita yung pagmamahal sa atin ng Diyos, di ba? Kung paano niya tayo inibig. Kasi, ano ba yung sabi sa Bible na Diyos ay ang pag-ibig? Kasi ako, ano lang parang tama si brother, parang nagiging routine na lang, pag first Friday, attendance mass. Pero dito talagang ako, nagkakaroon ng idea tsaka knowledge. Ako, to be honest, yan. Ikaw bro, anong masasabi mo dun sa another knowledge na pumasok sa'yo sa Sacred Heart Devotion? Ayun nga, yung sa Sacred Heart, pagpapakita yun ng pagmamahal sa atin ng Diyos. Kasi, sarili niyang buhay, binigay niya para sa atin para maligtas tayo sa ating mga kasalanan. So, dun pa lang, makikita na talaga natin yung pagmamahal sa atin ng Diyos. Kahit siya, nahirapan siya, nung pinagpapalo siya, pinako siya sa krus, ang kamatayan niya, talagang pinapakita niya pa din yung pagmamahal niya sa atin. Yes, amen. So kanina, narinig ko kanina, Brother Kaloy, yung sinabi niyo pong may kaakibat yung puso din ni Mama Mary o ni Inang Maria. May connection po ba sila with the Sacred Heart? Ang connection nun is yung spiritual unity ng Immaculate Heart of Mary sa Sacred Heart of Jesus. Dahil Mama Mary among all human beings was the closest to Amen. Jesus Christ. So yung puso nila at yung puso nilang dalawa, pwede mo sabihin merong yung kumbaga sobrang united yung kanilang yung wills nila, yung kung ano yung gusto nilang gawin. Pareho silang completely surrender to the will of God. At yung sufferings ni Kristo, to the extent na kaya ni Mama Mary, ni Maria, kanya rin naranasan. Now, at the same time, I would like to clarify something. Yung Sacred Heart, the reason na ating sinasamba ang Sacred Heart, at yung reason na dinadasalan natin ang Immaculate Heart, ay dahil simbolo sila pero hindi lang sila simbolo. No? Yung Sacred Heart of Jesus, nasa langit. Amen. Kasi He was resurrected, di ba? He resurrected. Yung kanyang glorified body is now in heaven, kasama doon yung puso niya. So, pag nagdadasal tayo sa Sacred Heart, tayo ay nagdadasal sa isang buhay na puso. Hindi, yung puso niya was not a heart that existed 2,000 years ago. No, because Jesus Christ resurrected. May resurrected body siya. So, yung katawan niya nasa langit, ganun din ang Immaculate Heart. Yung Immaculate Heart ni Mama Mary, pag nagdadasal tayo sa kanya, sa Immaculate Heart niya, tayo ay nagdadasal kay Mama Mary na meron ding resurrected body. Kaya nga, siya naman assumed into heaven. Diba? Christ ascended into heaven, Mama Mary was assumed into heaven. Pero pareho silang body and soul in heaven. So yung puso ni Maria, buhay din yan. Okay. Buhay din. Kaya may kultus tayo kung tawagin sa hearts of Jesus and of Mary. Kasi they are actual, living, physical hearts. Although pag dinadasalan natin ng heart ni Mama Mary, it's much more of it's really much more, pwede masabihin na, kasi hindi naman siya Diyos si Mama Mary, hindi naman siya Diyos. So, si Kristo, pag sinasamba natin yung puso niya kasi meron siya tinatawag natin na hypostatic union. Yung kanyang pagkatao at pagka-Diyos ay magkasama at hindi mapaghihiwalay. So yung puso niya, yung pagka-Diyos niya ay nandoon din sa kanyang puso. Kaya pag sinasamba natin yung puso ni Jesus,
tayo ay sumasamba sa pagka-Diyos niya. Si Mama Mary, hindi siya Diyos. Pero yung kanyang puso ay simbolo ng matinding pagmamahal at matinding pagsunod niya kay Kristo. Kaya tayo naman, binibigyan natin ng parangal, ng veneration. Yung tinatawag natin na hyperdulia, si Mama Mary, kasama na ang kanyang puso. Pero hindi natin sinasamba yung puso ni Mama Mary. Okay. Now, bakit puso? Bakit hindi na lang ulo? Bakit hindi na lang bakit hindi na lang talampakan, di ba? Sa totoo lang, bawat parte ng katawan ni Kristo ay hypostatically united sa kanyang pagka-Diyos. Kaya pag sinasamba natin ang buong katawan, ang si Kristo, sinasamba natin yung buong katawan niya. Pero, dahil nga tao rin tayo, may mga bagay na pag ginawa natin ay pwedeng maging katawa-tawa lang o maging source of scandal lang. So for example, sabihin natin, magdasal tayo sa kaliwang talampakan ni Jesus. Sinasamba ba natin ng talampakan niya? Oo, kasi parte yun ng kanyang katawan. Pero hindi natin kailangan ng debosyon doon, ng sariling debosyon. Kaya tayo may debosyon sa puso kasi yung puso napakalalim ng simbolismo. So we worship the heart of Christ, but it's also because the heart has a lot of symbolism. It means love, but it's about the core, yung pinaka-essence ni Kristo, yung pagmamahal niya. At that's also the reason why we have devotion to the blood of Christ, and we have devotion to the holy face of Christ. Yes. And we have devotion to the wounds of Christ. Kasi lahat yung aspeto na yon ng kanyang pagkatao, meron ding sariling simbolismo. So, pag meron tayong pag meron tayong devotion sa holy face, meron tayong devotion sa holy wounds, meron tayong devotion sa precious blood, actually meron din sa sacred head, sa totoo lang. Although hindi masyadong kalat. And of course, yung sacred heart. Ito ay iba't ibang paraan natin ng pagpaparangal sa matinding pagmamahal ni Kristo sa atin. So yung face, kasi di ba, lahat tayo, identity natin is nasa face natin, di ba? We know each other by our faces, hindi naman by our hands, di ba? It's by our faces. So the face of Christ tells us who Christ is. Yung blood niya reminds us of yung matinding suffering niya, na binuhos niya ang kanyang dugo in order to redeem the whole human race. Yung sugat niya, ito yung kanyang tinamo upang tayo'y itubos mula sa kasalanan. So, lahat yung mga devotion natin sa humanity, sa pagkatao ni Kristo, ay devotion dun sa mga parte ng pagkatao niya na merong malalim na kinalaman sa kanyang mensahe. Pero hindi yung random lang na meron tayong devotion sa kaliwang hinlalaki ni Kristo. Walang ganon. Kasi wala namang inherent symbolism. Yun. Pero yung holy wounds, yung blood, yung face, and of course the sacred heart, malalim ang ibig sabihin. Okay. So, yung devotion natin to the sacred heart also reminds us na kaya as a prayer says, make our hearts like unto thine. Sacred heart of Jesus, make our hearts like unto thine. Pag sinasamba natin ang puso ni Kristo, ito ay dahil gusto rin natin na maging tulad ng kanyang puso ang ating puso. Punong-puno ng pagmamahal. Amen. So tama din yung saying sa mundo. Kung yung kiss na ito yung kinikilos, yung nagmumula sa ating mga puso. So syempre, di ba, kung yung nasa puso natin, yun ang ikinikilos o sinasalita natin. Minsan nga, di ba, kung itinatanim natin sa puso natin is galit yung lalabas. O kung itinatanim natin sa puso natin kabutihan ang lalabas. Ang galing ni Lord, no? Alam niya yung human biology, human anatomy. Syempre siya gumawa niya. So, ang galing talaga, consistent talaga si Lord sa kanyang nilikha sa atin, sa po. And also the hope is mapakalat palalo yung mga devotions, lalo na kay Kristo. And sana yung mga kapatid rin natin na hindi naniniwala kay Kristo, ayan na, ang dami-dami na tayong patunay for the presence and the existence of Jesus Christ sa our God.
So, sana maniwala na rin sila, di ba? Amen. Tapos siguro isang malaking bagay din na laging naka connect sa devotion sa Sacred Heart. Yung meron kasi siyang political na aspect, yung devotion sa Sacred Heart. Nagsimula talaga to doon mismo sa apparition kay Saint Margaret Mary Alacoque na yung yung si Cristo, ni-request niya na i-consecrate or italaga yung France sa Sacred Heart. At ito nangyari to before the French Revolution, di ba? Akala ko impeachment. Joke. So, bale, Christ is God. So, alam niya anong mangyayari. So, parang siguro sinubukan niyang pigilan yung mangyayari sa French Revolution na dapat magbalik loob yung buong Pransya sa puso niya, kaya dapat italaga sila. Pero hindi yun nangyari. Hindi nangyari yung consecration, kaya nangyari yung French Revolution. At since then, yung Sacred Heart, naging simbolo talaga siya ng parang Catholic politics. Yung mga lumaban sa French Revolution sa Vendée region ng France, nagsuot sila ng Sacred Heart na badge. So parang part siya ng uniform nila na may Sacred Heart. Tapos, marami ding mga military throughout history na naglalagay sila ng Sacred Heart badge din sa uniform nila. Tapos ang nakalagay doon, yung detente bala or stop bullet, the Sacred Heart is with me. Tapos sabi nila dahil daw doon sa mga badge na yon, hindi sila natatamaan ng bala. So, well, we can take that as a pious belief, pero it just shows gaano kalaki yung confidence ng Catholic peoples sa Sacred Heart. At even sa bansa natin, siguro marami siguro nakakaalam or marami na ding nakakalimot na even yung Pilipinas ay itinalaga sa kabanal-banalang puso ni Jesus noong 1956. December 2, 1956 by President Magsaysay. So marami ding nangyari doon kasi maraming galit sa kanya. Sige, siguro ituloy ko yung kwento mo. Kasi yun nga, sabi mo nga nagkaroon ng political na ibig sabihin. Kasi, bakit? Kasi sinabi rin niya ng ating Panginoon kay Saint Margaret Mary Alacoque na gusto niya na parangalan ang kanyang puso at parangalan ang kanyang pagiging hari sa mga palasyo ng mga makapangyarihan. So, sinasabi ni Kristo na He is God, di ba? He is God. And yung kanyang lordship at sovereignty dapat kinikilala rin ng mga naghahari sa mga bansa. Kaya ngayon hiningi niya na dapat italaga ang France sa Sacred Heart. That was his way of saying dapat ang France ay i-consecrate sa akin, at sa pagko-consecrate dapat sumunod sa aking mga batas, sumunod sa aking mga turo. Actually, nagkaroon ng isa ring series of apparitions naman sa Espanya to a Jesuit brother by the name of Bernardo Hoyos na doon naman sinabi ni Sacred Heart, ng Panginoon natin, my heart will reign in Spain. So, the Sacred Heart became a reminder na yung yung pagmamahal ni Kristo, hindi lang siya sa buhay natin na personal o pribado. Dapat ito'y ikalat sa buong lipunan. At paano ikakalat sa buong lipunan to? Dapat yung pamamaraan natin ng pamamahala sa estado, dapat yung ating mga batas, dapat yung ating gobyerno ay hindi taliwas sa turo ni Kristo. So, first instant pa lang, pagising pa lang natin, inalay na natin lahat ng mga activity natin sa araw na yun para sa intentions of the Sacred Heart of Jesus. Parang okay ka na-unite mo yung buong araw mo sa Sacred Heart. So, itong scapular na to, it's really just uniform ng mga nagdedebosyon sa Sacred Heart, lalo na sa Apostleship of Prayer. So yung scapular of the Sacred Heart na galing sa France, sa apparitions of Lotus, ang specific na objective naman niya, is to encourage people to make reparation para sa
Sila yung naatasan na magturo at dalhin tayo sa langit. So, siguro number one challenge nila, yung mga tao na matigas ang puso. Kaya si Kristo mismo nabigay ng solusyon. Pag-devotion ka sa kabanal-banal ng puso mo, ibigyan kita ng lahat ng grasya na kailangan mo para mapangatawanan mo yung mission mo na mag-convert ng mga souls. You are watching ATVN Philippines. Emmanuel, the God with us who saves.